Gab, okay ka lang ba? Napatingin si Gabriela sa kaibigang si Cheska. Katatapos lang ng klase niya bilang taekwondo instructor. At ngayon, balik na siya sa pag-iisip ng kanyang problema. Pera. Oo, okay lang ako. Sagot niya, pero hindi tumugma ang boses niya sa mukha niya. Napakunot ang babae. Hinawakan pa siya nito sa noo na para bang sinisipat kung may lagnat siya o ano. Hindi ka okay. Kanina ka pa parang lutang. May problema ba? Napabuntong hininga siya bago pinaglaruan ng sariling buhok niya. Financial problem lang. Short ako ngayon pero maayos din to pag sumahod na ako sa Lunes. Tumango si Cheska pero hindi pa rin nawawala ang pag-aalala sa mukha nito. Sigurado ka kasi kung kailangan mo ng tulong, hindi. Mabilis niyang sagot na nagmukhang defensive. Kaya ko na to, sahod na sa Lunes, konting tiis na lang. Mabilis siyang tumayo at isinukbit ang bag niya. Bukas ulit. Paalam niya bago pa makapagtanong ang babae. Paglabas niya ng gym, agad siyang naglakad sa makipot na iskinitang madalas niyang daanan pa uwi. Iniisip pa rin ang sahod sa Lunes at kung paano niya pagkakasyahin ang natitirang pera. Hanggang sa mapahinto siya. May kaguluhan sa gilid ng iskinita na kanyang dadaanan. May mga taong nakapalibot sa isang lalaki na wala ng t-shirt. Hindi sana siya makikialam nang makita niya ang lagay ng lalaki. Duguan ito habang nakaluhod sa sementadong kalsada at halatang hirap huminga. Namamaga ang muka, may sugat sa labi at nanginginig ang kamay habang pilit na sinasangga ang mga sipa ng mga lalaki. Akala mo makakatakas ka? Asik pa ng isa, sabay sipa ulit sa lalaki na naging dahilan para halos mapahiga ito. Nanlamig ang kanyang dibdib, doon na siya humakbang palapit. Hoy! Lumingon ng 3 lalaki sa kanya. Sino ka? Tanong sa kanya ng isa. Matalim ang tingin. Tatawagan ko na ang pulis. Saglit na natahimik ang paligid. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng mga lalaki. Halatang nainsulto ang mga ito. Hinubad niya ang bag sa balikat at ibinagsak sa tabi. Tsaka humakbang ng matapang papunta sa 3 lalaki. Buisit. Mura ng isa bago sumugod sa kanya. Mabilis naman niyang niredy ang sarili at binigyan ito ng isang malakas na sipa. Napaaray ito at napaatras. Lumapit pa ang isa at agad naman siyang umikot para salubungin ang suntok nito ng isang high kick. Tumama iyon sa panga ng lalaki na siyang ikinatumba naman ito. Puwet! Napasigaw ang pangatlong lalaki habang napaatras. Hindi siya tumigil. Agad niyang sinipa sa tiyan ng papatayo ng lalaki. Dahilan para mapaluhod ito sa simento. Tumapit siya sa pangatlo. Hinablot ang kwelyo nito at pinukpok ang ulo sa poste ng karatula. Aray! Sigaw nito bago tila mahihimatay ng umatras. Di naman kita sinugod ah. Hindi niya ito pinansin. Ano, hindi pa kayo aalis? Galit na sigaw niya sa mga lalaki. Nagtingin na naman ang mga ito. Baliw ka ba? Sigaw ng isa. Nanginginig na ang boses. Gusto mo masampulan ulit? Banta niya rito. Tara na, sabi ng pangatlo, sabay dura sa tabi ng dugo ang lalaki. Halos silahin nito ang 2 kasama patayo. Bago pa siya makasagot, bigla na lang nagtakbuhan ng 3 papalayo. Naiwan siyang nakatayo roon habang nakatingin ang dugo ang lalaki sa kanya. Kuya, okay ka lang? Mahina niyang tanong dito. Ngumiti ng pilit ang lalaki pero halata pa rin na nahihilo. Salamat, paus nitong sabi. Ngumiti naman siya sa lalaki habang pinupunasan ang noo niyang pinawisan. Mabilis niyang hinubad ang jacket at pilit na itinabing iyon sa katawan ng lalaki. Alis na ako. Paalam niya rito bago tumalikod. Teka. Tila gusto pa siyang kausapin ng lalaki pero hindi niya na iyon pinansin. Alam niyang tatawag naman ito ng tulong. Kaya niya na yun. Mabilis siyang naglakad pa uwi. Pagdating niya sa apartment, naabutan niyang landlord na naghihintay sa labas sa kanya. Nakapamaywang ito at halatang galit. Kamot batok siyang lumapit dito. Good evening po. Agad itong sumimangot. Good evening? Anong good evening? Ilang araw na ako nag-aabang sa'yo. Akala mo ba nakakalimutan ko yung renta mo? Napayuko siya. Sir, pasensya na po. Sa Lunes pa po kasi yung sahod ko eh.
Lunes! Lunes na naman! Ano to? Buwan-buwan na lang Lunes ang dahilan mo? Hindi ka na nahiya. Apartment to, hindi charity. Kanina pa akong umaga naghihintay sa'yo. Akala mo ba hindi ko alam na dumaan ka sa bintana kanina? Humigpit ang hawak niya sa bag niya. Hindi naman po ako tumatakbo sa obligasyon ko. Gipit lang po talaga ako ngayon. Gipit? Kung gipit kay lumayas ka. Ang daming gustong umupa dito. Hindi ko kailangan ng taong puro dahilan. Nanlumo siya. Gusto niyang sumagot pero alam niyang mas lalong tatagal ang usapan kung gagawin niya yun. Sa Lunes po, buo ko pong ibibigay. Sagot niya sa matanda. Tinitigan siya ng landlord ng matagal tsaka huminga ng malalim na parang pigil na pigil ang inis. Kung hindi mo yan mabayaran sa bukas, huwag ka nang mag-abalang umuwi dito. Ha? Sabi ko po Lunes. Hindi niya na ito napigilan nang kusa itong tumalikod at maglakad palayo. Pumasok naman siya sa apartment at pilit na humiga sa kama. Kung wala siyang budget sa almusal, ay mas lalong wala siyang budget sa hapunan. Kaya naman, itutulog na lang niya. Kinabukasan, maaga siyang gumayak para maglakad papuntang trabaho. Nasa gitna siya ng pag-iimagine na nag-aalmusal siya na may humarang sa kanyang daraanan. Anong? Napatigil siya nang makita kung sino yun. Isang lalaking may benda sa gilid ng ulo. May pasa sa pisngi at halatang hindi pa ganap na magaling ang mga sugat. Ikaw? Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa lalaki. Sa lalaking iniligtas niya kagabi. Gusto sana kitang makausap. Gusto ko lang na magpasalamat. Wala akong oras. At ilibre ka ng almusal. Doon na siya napahinto. Almusal? Libre? Napakurap-kurap siya. Lead the way, utos niya sa lalaki. Dinala siya nito sa isang maliit na coffee shop. Halos lumuwa ang mata niya nang orderin ng lalaki halos lahat ng tinapay sa menu. Pagkatapos, umupo sila sa isang sulok na malapit sa bintana. Hindi niya na hinintay ang sasabihin ng lalaki. Nagsimula na siyang kumain. Hindi ako masyadong makapagsalita kagabi. Pero gusto kitang makausap. Paano mo nalaman na taga rito ko? Mabilis niyang tanong habang umunguya pa. Hula lang. Natahimik sila sandali. So, anong kailangan mong sabihin? Tanong niya habang pasimpleng pinaplastik ang isang tinapay. Napatingin ang lalaki sa paligid tsaka dahan-dahang nagsalita. I want to offer you to be the mother of my future child. Halos mabuga niya ang iniinom na kape. Ano? Tila nabingi siya sa narinig. Kapalit ng 100 milyon, bigyan mo ko ng anak. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Baliw ka ba? Hindi natinag ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan itong naglabas ng sobre mula sa bulsa ng hoodie nito at iniabot sa kanya. Hindi ako nagbibiro. Napatingin siya sa sobre pero hindi niya kinuha. Kahit hindi niya buksan, alam niyang pera ang laman nun. Maraming pera. Hindi ako bayaran at hindi ako incubator. Kung gusto mo ng anak, maghanap ka ng iba. Sumimangot ang lalaki. I can't. Gay ako. Huminga pa ito ng malalim. Saglit siyang natigilan hanggang sa bigla na lamang siyang natawa. Ano namang pakailam ko sa sexuality mo? Ayoko. At kahit gaano pa kalaki yung perang ibigay mo, hindi ko ipagpapalit ang puri ko, no? Pag-isipan mo. Pinag-isipan ko na at ayon sa pag-iisip ko na babaliw ka na. Tapos na ang usapan. Huwag mo na akong haharangin ulit kung ayaw mong dagdagan ko yung sugat mo. Mabilis niyang tinungga ang kape niya at naglakad na palabas ng coffee shop. Alam niyang nakatingin sa kanyang lalaki pero wala na siyang pakialam. Akala pa naman niya matinong kausap ang lalaking yun, mukhang may saltik din. Pagdating niya sa trabaho, hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari. Habang naglalakad siya papasok sa locker area, napapailing pa rin siya. Parang hindi makapaniwala. Kaya naman hindi niya maiwasan na ikwento ito kay Cheska. May humarang sa akin kanina. Bungad niya rito nang puntahan niya ito sa counter area. Ay hala, sino? Ex mo? Hindi, yung lalaking tinulungan ko kagabi, yung binugbog. Nanlaki ang mata ni Cheska. Ha? May tinulungan kang binugbog? Sino? Oo, tapos alam mo sinabi. Ano? Huminga siya ng malalim tsaka ginaya ang tono ng lalaki. I want to offer you to be the mother of my future child. Saglit na natahimik si Cheska tapos bigla itong napasigaw. OMG! Seryoso ba?
Tumawa siya ng malakas, halos mapaupo sa upuan. Oo, as in parang business proposal. Napaupo si Cheska habang humahagik-gik. Baka gusto niya ng package deal anak with free delivery. Pareho silang nagtawanan, halos hindi na sila makahinga. Buong araw nilang pinagtawanan yon. Sa locker area, sa hallway, kahit habang nagtuturo siya sa kanyang student. Hanggang sa dumating ang uwian, wala siyang nagawa kundi ang magpaalam na sa kaibigan. Paglabas niya ng building, napabuntong hininga siya. Another day survive, anya sa sarili habang pinapat ang ulo niya na parang bata. Akmang maglalakad na siya nang may humarang na naman sa kanya. Pero this time, hindi na iyon ang lalaking iniligtas niya. Hoy, saan ka pupunta? Balak mo bang takasan ako? Malamig nitong bati. Nagpilit siya ng ngiti. Hello sir. Bati niya sa pinagkakautangan. Wala pa po akong pera Naglakad palapit sa kanyang lalaki. Wala pa rin? Ilang linggo na yan Sa Lunes pa po ang sahod ko. Babawi ako, promise. Ngumisi ang lalaki. Lunes na naman? Ang dami mong Lunes sa buhay Napaatras siya ng bahagya. Kuya please. Biglang hinawakan ng lalaki ang strap ng bag niya at saka hinila. Kung wala kang pera, may ibang paraan naman para magbayad. Sabi nito na may bahid ng pambabastos. Nanlaki ang mata niya. Ano? Bitiwan mo ko! Sigaw niya habang pilit na binabawi ang bag niya. Huwag kang maingay. Gusto mong mapahiya dito? Akmang sisipain niya na ito nang may marinig silang magsalita. Bitawan mo siya. Pareho silang napalingon sa lalaki na katayo, ilang di pa ang layo sa kanila. Agad siyang napakunot noo. Iyon yung lalaki kanina, yung humihingi ng anak sa kanya. Nakahudi pa rin ito. May benda sa ulo, pero seryosong nakatingin sa kanila. Huwag mong sabihing hinihintay mo ko maghapon. Gulat na tanong niya rito. Anong pakialam mo dito? Singahal ng kanyang pinagkakautangan. Sino ka ba? Kilala mo ba tong babaeng to? Alam mo bang marami itong utang sa akin? Lumapit ang lalaking tinulungan niya na hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam ang pangalan. Hindi din niya alam kung bakit hindi nito sinabi kanina nung inaya siya nitong anakan siya. Ako yung taong ayaw mo makabangga. Napangiwi siya habang nakatingin sa binata. Sa mga pasa, sugat at lagay nito ngayon, parang hindi naman kapanipaniwala ang statement nito. Napangisi ang kanyang pinagkakautangan. Seryoso ka sa statement mong yan? Sarkastiko nitong tanong. Napakamot naman sa batok ang binata at tumingin sa kanya. Magkano ba ang utang niya sa'yo? Tanong nito, tsaka inilabas ang wallet. 100,000. Bakit babayaran mo? Tanong pabalik ng kanyang pinagkakautangan. Saglit na napahinto ang lalaki, bago this time ay cellphone naman ito ang inilabas. Babayaran ko, basta wag mo na siyang guguluhin. Hoy teka! Sure. Hindi siya pinansin ng pinagkakautangan. Lumapit ito sa binata at mabilis na nakipagtransaksyon. Naguguluhan naman siyang nakatayo sa harap ng dalawa. Napapakunot noo siya habang nakatingin sa lalaki. Sino ba ang lalaking iniligtas niya at kaya nitong maglabas ng 100,000 sa isang iglap lamang? Matapos ang ilang minuto, tumingin na sa kanya ang kanyang pinagkakautangan. Quits na tayo. Pasalamat ka, mayaman ng boyfriend mo. Anito bago nagmamadaling umalis. Binayaran mo talaga siya? Gulat na tanong niya sa lalaki. Yes, at may utang ka na sa akin ngayon. Nakangiting sagot sa kanya ng binata. Tila naguguluhan siyang napatitig dito. Sino ka ba talaga? Mafia, gangster o drug dealer? Mabilis na kumunot ang noo ng lalaki. Hindi mo ko kilala? Magtatanong ba ako kung kilala kita? Ako si Armor Scott. Armor? As in yung ginagamit ng mga superhero? Oo. Pauwi ka na ba? Hatid na kita. Tila doon lang niya naalala na pauwi na nga pala siya. Hindi na, ayoko. Ihahatid kita. May utang ka sa akin, remember? Hindi ko naman sinabing bayaran mo ang utang ko. So ayaw mo? Tatawag na ba ako ng pulis? Napapikit siya ng mariin bago sumunod papunta sa kotse ni Armor. Tila nanalo naman ito sa loto at pangiti-ngiti pa. Sinabi niya ang address niya sa lalaki at wala pang 10 minuto naroon na siya sa kanyang apartment.
Yun nga lang ay may malaking problema. Nasa labas na lahat ng gamit niya at katabi noon ay ang kanyang landlord. Halos patakbo siyang lumapit sa matanda. Bakit po nandito yung gamit ko? Anong ibig nitong sabihin? Naguguluhan niyang tanong. Hindi man lang siya tiningnan ng maayos ng landlord. Nakapamewang ito at malamig ang mga matang tumingin sa kanya. May bago nang uupa sa apartment mo. Kailangan mo nang umalis. Diretsong sagot nito. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ano? Pero hindi po pwede. Nandito pa ako. Wala naman po akong sinasabing aalis ako eh. Umirap ang landlord. Ilang buwan ka nang delayed. Ilang beses na kitang iniintindi. Ngayong may kumuha na, bayad na. Wala na akong pake kung magalit ka. Basta umalis ka na dito. Agad niyang hinawakan ito sa kamay at halos lumuhod sa harap nito. Please, pakiusap po. Magbabayad ako sa Lunes. Sweldo ko na po sa Lunes, sir. Kahit dagdagan ko pa, please lang. Wala po kong pupuntahan. Sandaling tumahimik ang landlord pero hindi dahil naaawa, kundi dahil parang naiirita lang ito sa kanyang ingay. Tapos na tayo. Hindi na kita hihintayin. Wala ka nang magagawa at may nakaupa na. Napatingin siya sa mga gamit niyang nakakalat sa kalsada. Mga kahon, lumang bag at ilang damit na halos nadudumihan na. Tinalikuran na siya ng landlord niya kaya wala na siyang nagawa kundi ang mapaupo sa mismong sahig sa tabi ng mga kahon at bag niyang nakakalat sa labas at tumulala. Nanginginig ang kamay niya habang pinipigilan ng luha. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hanggang sa may narinig siyang boses sa likod niya. Kailangan mo ba ng tulong? Nanigas siya. Doon lang niya naalala na kasama nga pala niya si Armor. Lumingon siya sa lalaki at nakita niyang nakatayo ito sa tabi niya. Pwede kitang tulungan. Offer ng lalaki. Agad siyang umiling. Pinahid ang luha bago sumagot. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko to. Ngumisi si Armor bago nito kinuha ang iilang gamit niya sa sahig. Ano ba? Ibalik mo yan. Pero hindi siya pinansin ni Armor. Tahimik lang itong naglakad papunta sa kotse at binuksan ang trunk. Armor, sinabi ko nang hindi ko kailangan ng tulong mo. Tumigil si Armor at tumingin sa kanya. Seryoso ang mga mata nito. Do you have any choice? Bago pa siya makapagsalita, isa-isa na nitong isinakay ang mga gamit niya sa kotse. Nang maisakay na lahat, lumapit si Armor sa kanya at binuksan ang pinto sa passenger seat. Sumakay ka na. Hindi ako sasama. Wala kang tutulugan at hindi kita iiwan dito. Napatingin siya sa paligid. Madilim na, tahimik na ang kalsada at ang landlord niya, wala na. Napapikit siya at kahit labag sa loob niya, kahit masakit sa pride, dahan-dahan siyang lumapit at sumakay sa kotse. Tahimik lang sila buong biyahe hanggang makarating sila sa isang sikat na condominium. Bumaba sila ng sasakyan at agad na may lumapit na guard sa kanila. Kinuha nito ang susi ng kotse ni Armor habang hila-hila naman siya ng lalaki papasok ng building. Tahimik silang sumakay sa elevator hanggang sa makarating sila sa penthouse. Pagpasok pa lang niya, nanlaki na ang mga mata niya. Malinis ang sahig, mamahali na mga gamit at ang buong lugar ay amoy mamahaling pabango. May malalaking bintana na tanaw ang buong syudad. Wow! Hindi niya mapigilan na magkomento. Dito ka muna, sabi ni Armor habang binubuksan ng ilaw. Hindi siya sumagot, nakatingin lang siya sa paligid. Parang takot na may masira siyang gamit. Ibinaba ni Armor ang mga kahon at bag sa gilid. So how is it? Ha? Ngayon, tatanungin ulit kita. Do you want to be the mother of my child? Matiim siyang tinitigan ni Armor. Napalunok siya. Bumalik sa isip niya ang mga sinabi nito kaninang umaga. Gusto niyang tumanggi. Pero sa posisyon niya ngayon, lalo na't nagsimula na siyang habulin ng kanyang pinagkakautangan, wala siyang ibang pagpipilian. Hindi niya alam na nakalapit na pala si Armor sa kanya. Bahagya nitong hinawakan ng kanyang pisngi. Payag ka ba? Tila may kuryenteng dumaloy mula sa kamay ng lalaki hanggang sa pisngi niya. Agad niya itong itinulak. Napaiwas siya ng tingin bago bumuntong hininga. Kung tatanggihan niya ang binata, saan siya pupunta? Saan siya pupulutin? Dahan-dahan siyang tumango. Oo, pumapayag ako.
Kinabukasan ay maaga siyang gumising para maagang pumasok sa trabaho, lalo na't mas malayo ang condo unit ni Armor sa kanyang apartment. Mabilis siyang nagbihis at lumabas na. Nadatnan niya si Armor na nakaupo sa sofa. Hatid na kita. Hindi na kailangan. Ihatid na kita. Gusto kong siguruhin na safe ka. Wala na siyang nagawa kundi tumango at pumayag. Buong biyahe, halos walang umiimik sa kanila. Tanging tunog lang ng sasakyan at ang mabibigat niyang paghinga ang maririnig. Pagdating nila sa harap ng building, agad siyang bumaba. Pero bago pa siya makalakad palayo, bumaba rin si Armor sa kotse at sinamahan siya hanggang sa entrance. Armor, dito na lang ako. Kaya ko na. Hindi siya pinansin ng lalaki. Diretso lang ang lakad nito. Parang wala siyang pakailam kung sino ang makakita. At kung minamalas nga naman siya, nakita niya si Cheska nakalalabas lang ng pinto. May hawak pang kape. Good morning! Nang makita ni Cheska ang lalaki sa tabi niya, halos malaglag ang hawak nitong baso. Mabilis naman siyang lumapit sa babae at halos kalad ka rin ulit ito papasok ng gym. Ano to? Gulat na tanong ni Cheska. Binitiwan niya lang ito nung nasa loob na sila ng gym. Hoy, siya yun, di ba? Siya yung baliw na nag-ayang gawin kang nani ng anak niya. Sabi mo may inoffer na pera, mayaman, tignan mo naman yung kotse niya. Kahit mag-work ata buong angkan ko, hindi kami makakabili noon. Nanlaki ang mata niya. Cheska, huwag kang maingay. Pero si Cheska, mas lalo pang naintriga. So siya nga, grabe ang pogi pala ng baliw na yun. Nanigas siya sa hiya. Mabuti na lang, kaunti pa lang ang tao sa loob ng gym dahil maaga pa naman. Girl, wag mong sabihing pumayag ka. Natahimik siya, dahilan para sumigaw ang kanyang kaibigan. Pumayag ka? Cheska, please, huminahon ka. Pero wala sa bokabularyo ng kaibigan niya ang salitang mahinahon. OMG, para tayong nasa telenovela nito tapos mai-inlove ang... Napahinto ito nang tila may naalala. Teka, alam mo na ba ang pangalan nun? Walang buhay siyang tumango. Armor Andrew Scott. Biglang nanlaki ang mata ni Cheska. Ha? Anong sinabi mo? Armor Andrew Scott. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Cheska. Wait. Armor Scott? Dahan-dahan siyang tumango. Bakit ba? Oh my God! Siya yun! Siya yung CEO ng Scott Group. Cheska, hinaan mo yung boses mo. Tsaka anong group? K-pop idol ba siya? Pero hindi na mapigilan ni Cheska. Para itong batang nanalo sa loto. Girl! Hinila siya nito sa balikat at halos alugin. CEO yun! CEO! Nagulat siya nang bigla itong tumalon-talon sa kilig at excitement. Naka-jackpot ka! As in naka-jackpot ka sa buhay! Sigaw ni Cheska. Cheska, tumigil ka nga. Pero si Cheska hindi pa rin tumigil. Grabe! Eto yung mga lalaking napapanood lang natin sa drama. CEO na pogi, mayaman, cold pero loyal, tapos ikaw ang napili. Nagsimula na itong mag-daydream, kaya wala na siyang nagawa kundi ang iwan ng kaibigan. Halos maghapon siyang kinulit ni Cheska tungkol sa binata. Iyon ang unang beses na masaya siya noong uwian. Nang makalabas siya ng building, ay naabutan niya si Armor sa labas. Hinihintay siya. Naglakad siya palapit dito, pero laking gulat niya nang halos madapa siya dahil sa biglaang pagtulak sa kanya ni Cheska. Nauna itong lumapit kay Armor. Good afternoon po, Sir Armor. Malambing nitong bati. Nanlaki ang mata niya. Ha? Anong Sir Armor? Naiinis na tanong niya sa sarili. Si Armor naman, tumingin lang kay Cheska. Halatang nagtataka rin. Mas lalo namang lumawak ang ngiti ng kanyang kaibigan. Sir, thank you po pala sa paghatid sa kanya kanina at sa pagsundo ngayon. Ang bait niyo naman po. Halos mapabulunan siya sa hangin. Agad siyang lumapit sa kaibigan tsaka ito hinila. Trabaho ko yun. Sagot naman ni Armor sa babae. Wow, very responsible. Sana all. Sabi ni Cheska, kunwari impress. Pasimple niyang kinurot sa braso si Cheska bago binulungan. Cheska, anong ginagawa mo? Ngumiti si Cheska na parang inosente. Binabati siya, bakit? Bawal? Selos ka? Kanina gusto mo siyang murahin. Kanina hindi ko pa alam na CEO siya.
Bulong ni Cheska sabay kindat. Inirapan naman niya ang babae bago tinulak na si Armor at pinasakay na sa kotse. Noong makasakay na sila, hindi niya napigilang tumingin kay Cheska sa bintana. Kumakaway pa ito na parang proud na proud. "Huwag mo na nga akong sunduin bukas." Inis na sabi niya na siyang ikinatawa ni Armor. I like your friend, ha? Bakit hindi na lang siya ang anakan mo? Asik niya sa lalaki. Oh, so totoo. Selos ka. Ginaya ni Armor ang paraan ng pagkakasabi ni Cheska. Sira ulo. Tatawa-tawa naman na nag-drive na ang lalaki. Humalokip-kip naman siya at tumulala. Wala pang 5 minuto nang mapansin niyang mas binilisan ni Armor ang pagdadrive. Napatingin naman siya rito dahil doon. Napahawak siya agad sa seatbelt. "Armor, bakit sobrang bilis mo?" Hindi sumagot agad ang binata. Nakatutok lang ang mga mata nito sa side mirror. Mahigpit na hawak ang manibela. May sumusunod sa atin. Nanlamig ang buong katawan niya. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa likod. Pinipilit hanapin kung ano ang sinasabi nito. Sa una wala siyang makita. Pero nang mas lumapit ang sasakyan sa likod nila at tumamang ilaw sa salamin ay doon niya nakita. Isang motor. Kilala niya ang motor na yun. Si Kuya Ben, isa sa mga pinagkakautangan ko. Anya sa binata. Ha? Gaano nakatagal kang may utang sa mga yan? At gaano karami ang pinagkakautangan mo? Tila inis na tanong ni Armor. Hindi naman marami. 2, 3, siguro 10. 10? Ulit ni Armor, halatang hindi makapaniwala. Nagpapautang ka ba ng pangalan mo? Bakit parang may utang ka sa lahat ng tao? Hindi ko sinasadya. Wala kasi akong choice nun. Biglang bumusina ang motor sa likod nila. Mabilis itong lumapit, halos katabi na nila sa kabilang lane. Napahiyaw siya nang makita niyang sumisigaw pa ang lalaki at kumakaway na parang gustong pahintuin sila. Mas binilisan naman ni Armor ang pagpapatakbo ng kotse. Lumiko-liko ito sa iba't ibang lane hanggang sa mawala na sa paningin nila ang motor. Doon na umayos ang drive ni Armor. Bayaran mo na sa susunod ang mga utang mo para hindi tayo hinahabol. Tila inis na payo ng lalaki nang makarating na sila sa parking lot ng condominium. Napangiwi naman siya. Pagdating nila sa penthouse, agad niyang napansin ang mga dress na nakasuot sa mga manikin. Nasa sala ang mga iyon, iba-iba ang kulay at design. Armor, pare saan to? May dinner tayo bukas. Napatigil siya sa pagtingin sa mga dress. Ha? Dinner? Tumango si Armor, parang normal lang. Kasama ang pamilya ko. Biglang nanlaki ang mata niya. Pamilya mo? Armor, hindi ako ready. Hindi ko nga alam kung ano ba talaga tong pinasok ko tapos ipapakilala mo agad ako. Hindi nagbago ang mukha ni Armor. Kailangan kong gawin yun. Bakit kailangan? Anong sasabihin ko? Nagsimula na siyang magpanik. Lumapit si Armor sa kanya tsaka sumandal sa gilid ng sofa. Umakto ka bilang girlfriend ko. Nanlamig ang buong katawan niya. Girlfriend? Mahina niyang ulit, parang hindi makapaniwala. Oo, kasama yun sa trabaho mo. Ang maging girlfriend ko sa harap ng pamilya ko. Armor, ang usapan natin iba. Hindi to kasama. Sumeryoso ang mukha ni Armor. Tumitig ito sa kanya. Kasama na ngayon. Inilabas nito ang cellphone at ipinakita sa kanyang mga transaksyon. Nakuha ko ang number nila nung tumawag sila sa'yo at kinontak ko sila. Binayaran ko lahat ng pinagkakautangan mo. 1,000,000, yun ang binayad ko. You have no choice, Gabriela. Iniligtas kita sa mga humahabol sa iyong loan sharks. Napalunok siya. Ano nang gagawin niya ngayon? Kinabukasan, maaga siyang gumising para paghandaan ng dinner kasama ang pamilya ni Armor. Paglabas pa lang niya sa sala, agad niya nang nakita ang dress na pinili ni Armor kagabi. Nakaayos ito at nakabalot pa ng plastic. Lumapit siya at dahan-dahan itong hinawakan. Isa iyong off-shoulder mermaid dress na kulay abuhin. Halatang mamahalin yun. Simple ang design pero sobrang classy. You should try it. Halos mapatalon siya nang marinig niya ang boses ni Armor. Nasa likod pala niya ito at may hawak na coffee mug. Should I? Tila excited niyang tanong sa binata. Patakbo pa siyang bumalik sa kwarto at nang lumabas ulit siya, suot niya na ang dress. How about it?
Tanong niya sa binata. Nakangiti naman na humarap sa kanya si Armor pero agad itong natigilan. Bagay sa'yo. You're stunning piece of art, Gabriela. Alam mo ba yun? Napatigil siya. Hindi niya alam kung bakit biglang uminit ang pisngi niya. Thank you. Mahinang sagot niya habang hawak ang gilid ng dress. Lumapit si Armor. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa tapos tumango na parang satisfied. Perfect. Dagdag pa nito. Muli ay nakaramdam naman siya ng hiya kaya naman halos patakbo siyang bumalik sa kwarto. Narinig pa niya ang mahinang tawa ng binata. Bakit ka nahihiya? Ako lang to. Shut up! Okay, lumabas ka na after mo. Almusal na tayo. Napapailing naman siya habang nagpapalit. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa hindi niya na namalayan na gabi na pala. Sinundo siya ng isang limousine na pagmamay-ari ng pamilya. Sa labas pa lang ng mansyon, kitang-kita niya na ang karangyaan ng lugar. Malawak na hardin, mga fountain na kumikislap sa ilaw at mga haligi na gawa sa marmol na tila ginto na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pagpasok niya sa loob, pansin niya agad ang kakaibang tingin sa kanya ng pamilya ni Amor, lalo ng kapatid nitong si Candy. Buti naman at dumalo ka pa. Bungad nito sa kapatid. Busy ako, Candy. Hindi ako kagaya mo na walang ginagawa. Sarkastikong sagot ni Amor sa babae. Bakit naman si Shield? Nakakadalaw kahit busy sa hospital. Tinignan nito ang isang lalaki na nakaupo di kalayuan sa kanila. Otomatiko naman itong nagangat ng tingin. Kamusta? May bisita pala tayo. Anito nang siya ay makita. This is my girlfriend, Gabriela. Pakilala ni Amor sa kanya. Gab, this is my siblings, Shield and Candy. Ngumiti naman siya. Hello. Anyway, what's for dinner? Putol ni Candy sa iba pa niyang sasabihin bago naglakad na papuntang dining at sila'y iniwan. Iginiya naman siya ni Armor pasunod sa kapatid nito. Dad, we're here. Bati ni Armor nang sila ay makapasok. Isang matanda na palagay niya ay nasa 60s na ang bumungad sa kanila sa dining. Agad siya nitong nginitian. Hello, Gabriela. How are you? I'm fine, sir. Thank you. How are you? Never been better. Please sit down and join us. Utos ng matanda sa kanya na ginawa naman nila ni Armor. Noong nagsimula na silang kumain, hindi niya maiwasang mapansin ang matinis na pangiinsulto ni Candy kay Armor. Hindi naman pala bakla tong si Amor may girlfriend. Napaubo naman si Shield at ngumiti lang habang si Armor nagpatuloy lang sa pagkain. Okay lang sa'yo yun? Tanong sa kanya ng babae. Nakikipag-date ka sa lalaking may rumor na bakla? Ayos lang. I bet hindi okay. Hindi siya magaling sa kama, no? Tanong pa nito na agad nagpatigil sa kanya. Napahigpit ang hawak niya sa kubyertos bago sumagot. Alam kong hindi bakla si Armor. At isa pa, kung sakali mang bakla nga siya, wala namang masama doon, di ba? I guess. Tila gulat na sagot ni Candy pero hindi pa rin ito nagpatalo. Ang importante, happy ka, di ba? Hindi naman kailangan na isipin mo ang kung ano ang iba. Wika ni Candy habang nakatingin sa kanya. Parang sinusukat ang kanyang reaksyon. Tila iba rin ang way ng pagkakasabi nito ng salitang happy. Candy. Okay, I'm sorry. Sagot ni Candy kay Armor, sabay halakhak. Huwag niyo ko masyadong seryosohin. Nagpatuloy sila sa pagkain pero patuloy pa rin si Candy sa mga pasaring nitong komento, bagay na naging dahilan para mailang siya. Nang matapos ang dinner, dinala siya ni Armor sa kwarto nito para makaiwas sa babae. Dahil maging ang kakambal nitong si Shield, hindi na maawat ang pagkabrati. Ganun ba talaga si Candy sa'yo? Hindi niya maiwasan na magtanong ng silang dalawa na lamang ni Armor ang magkasama. We're half siblings. Hindi naman mawawala ang away sa magkakapatid. Matindi nga lang kasi half kami. Growing up, madalas silang magkampihan ni Shield sa mga bagay-bagay. Anito sa kanya bago tumabi ng upo sa gilid ng kama. Hinawakan naman niyang braso ng lalaki. I'm sorry, sinagot ko siya. No, I'm actually happy that there's someone standing up for me. Thank you, Gabriela. Tinitigan siya ni Armor.
Ilang segundo silang nagtitigan hanggang sa maramdaman na lang niya ang unti-unting paglapit ni Armor ng mukha sa kanya. Mabilis siyang pumikit at sinalubong ang halik ng lalaki. Nagsimula na silang maghalikan. Sinapo ni Armor ang mga pisngi niya at mas lalong pinalalim ang halik. Bahagya siyang napahawak sa bedsheet. Nanginginig siya sa magkahalong kaba at kakaibang kasabikan. Ang kwarto ay tila na puno ng init, hindi lang sa temperatura, kundi sa tensyon na namamagitan sa kanila. Naramdaman din niya ang pag-abot nito ng zipper ng dress niya sa likod. Marahan iyong binubuksan. Armor, hindi na siya hinayaan pang magsalita ng lalaki. Tuluyan na nitong natanggal ang dress niya. Muli, sinapo nito ang mga pisngi niya. "You're beautiful, Gabriela." Ani ng binata sa gitna ng kanilang halikan. Sa loob ng kwartong yon, inangkin siya ng binata at kahit anong mangyari ay alam ni Gabriela sa sarili niya na kahit kailan hindi niya pagsisisihan ang nangyari sa kanila. Nagising si Gabriela ng madaling araw. Nakaramdam siya ng pagkauhaw at balak sanang gisingin si Armor nang makita niya ang payapang mukha ng lalaki. Nahiya siyang gisingin ito kaya naman tumayo na siya at nagbihis para lumabas. Dumiretso siya sa kusina at pupungas-pungas na dumiretso sa ref nang siya'y mapatigil. Naroon din kasi si Shield. Umiinom din ito. "Nauuhaw ka? Go ahead and take some water. Aalis na rin ako." Nagpilit siya ng ngiti sa lalaki bago nagsimulang kumuha ng tubig. "By the way, ilang buwan na pala kayo ni Armor? Are you dating him or really dating him?" "What? Gusto mo ba ang kapatid ko? O nakikipag-date ka lang dahil sa pera?" Napakurap-kurap siya sa narinig. Akmang sasagot na siya nang pumasok si Armor. Halatang bagong gising. "Ano bang pakialam mo, Shield?" Nagtaas naman ng dalawang kamay si Shield na parang sumusuko. "Relax, bro. It's just a harmless question." Sagot nito na tila ba natatawa. Pero seryoso pa rin si Armor. "Leave my girlfriend alone, Shield." Banta nito na siyang lalong nagpangisi sa lalaki. "So hindi ka talaga bakla? You're straight now?" Tila nang iinis na asar pa ni Shield. Nakita naman niyang kumuyom ang kamao ni Armor at tanda na sana nitong suntukin ng kapatid nang hawakan niya ito sa braso. "Inaantok pa ako. Balik na tayo sa taas?" Tanong niya rito. Dahan-dahan namang kumalma si Armor bago siya inalalayang maglakad palayo. Bumalik na sila sa kondo noong mag-umaga. Kapansin-pansin ang pag-iiba ng mood ni Armor. "Gusto mo bang magluto ko bago pumasok sa gym?" Tanong niya sa lalaki. "Hindi na." Tila matamlay nitong sagot sa kanya bago pumasok na sa kwarto para magpahinga. "How about I order?" "Hindi na. You can eat breakfast with Jessica na lang siguro." Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Agad na rin itong isinarado ang pinto ng kwarto. Wala naman siyang nagawa kundi pumasok sa trabaho at ikwento kay Cheska ang nangyari. "Girl, ewan ko ba? Bigla na lang siyang tumahimik tapos hindi na makausap. Baka naman ay past sila. Baka may history si Armor, like agawan ng jowa ganun." Napatigil siya. "Past? Agawan ng jowa? Bestie, wala tayo sa telenovela." "Ano ka ba? Nangyayari talaga sa magkapatid yun sa totoong buhay, no? Lalo na't half sila at sabi mo may something sa magkapatid." Nanlamig siya. Hindi imposible ang sinasabi ni Cheska. Maaaring may kakaibang past nga ang magkapatid. "Alam mo, girl," dagdag pa ni Cheska bago sumandal sa mesa niya. "Minsan, hindi mo kailangan ng mahabang usapan. Pagkain lang." "Ha? Anong pagkain?" "Lutuan mo yung masarap. Yung tipong mapapahiya yung sama ng loob niya. Malay mo, gumaan yung mood niya." Hindi siya sigurado kung gagana yun, pero nung umuwi siya, sinunod niya ang sinabi ng kaibigan. Pinili niyang lutuin ang mga paborito niyang putahe. Nang matapos siya, inayos niya ang mesa. May mainit na kanin, ulam at kahit simpleng dessert na in-order niya online. Pagdating ni Armor mula sa opisina, halata ang pagod sa mukha nito. Nang maamoy nito ang ulam na niluto niya, ay agad itong napatigil. Anong nagluto ka?" "Dinner, para gumaan naman ang pakiramdam mo." Sandaling natigilan si Armor, parang hindi inaasahan ang ginawa niya. Pagkatapos, umupo ito sa tapat niya. "Mukhang masarap ah." Puna nito bago nagsimulang kumain.
Hindi naman niya maiwasang mapangiti at kumain na rin. At doon niya napansin, unti-unting nawawala ang bigat sa mukha nito. Unti-unting lumalambot ang tingin. Kahit hindi pa ito nagsasalita, ramdam niyang gumaan ang hangin sa kanilang pagitan. Noong kumakain na sila ng dessert, ay doon lang siya kinausap ng lalaki. Salamat. Mahina nitong sabi. Bumuntong hininga siya bago ito tinignan. Armor, ano bang nangyari kanina? Bakit parang bigla kang nawala sa mood? Tumahimik ito sandali, kita sa mukha nito ang pag-aalangan pero sa huli, tumingin ito sa kanya. Hindi ko sinasadya na mainis nung kinausap ka ni Shield. May problema ba kay Shield? Si Shield, pinagsilosan niya ako dati. Best friend ko nung high school yung ex niya. Bago niya ito makilala ay malapit na kaming magkaibigan. Kita niyang pagkuyom ng kamao nito. Dahil nanatili kaming magkaibigan ng babae, kahit noong sila'y nagselo siya. Dumating sa punto na sinisiraan niya ako at ginawa ng issue. Sinubukan kong dumistahan siya, pero hindi siya nakontento at mas lalo niya akong ginawa ng issue. Kaya pala nagalit ka nung kinausap niya ako. Marahang hinawakan ni Armor ang kamay niya. I just don't want you to end up turning your back on me. Marahan naman siyang ngumiti. I will never do that. I'm always here by your side. Nginitian naman siya ng lalaki. Thank you. I trust you, Gabriela. Matapos ang pag-uusap na yon, unti-unting nawala ang bigat sa kanilang pagitan. Mas naging madalas na ang pag-uusap nila sa mga seryosong bagay. Mas naging close na rin sila. Madalas niya nang ipagluto ang lalaki at kapag may oras ito, dumadalaw ito sa gym. Nandito ka na naman. Agad niyang bungad nang makita ito isang tanghali. Tapos na ang klase niya sa umagang yun at na-cancel ang panghapon. Hay, nakangiting bati sa kanya ni Armor. Nakasuot ito ngayon ng dobok, taekwondo uniform. Napangiti siya, bahagyang napataas ang kilay. Anong ginagawa mo dito? Tumingin si Armor sa paligid tsaka tumikim. Mag-aaral. Mag-aaral? Taekwondo. Ha? Talaga lang ha? Sige, subukan natin. Tinuruan niya si Armor ng mga basic stance at simpleng footwork. Ganito, sabi niya habang inaayos ang posisyon ng kamay nito. Dapat nakaangat, huwag masyadong relax. Tumingin si Armor sa kanya, bahagyang nakakunot ang noo. Ganito ba? Oo, mas okay. Nagpatuloy sila sa training. Pinagawa niya ito ng simpleng jab, block at side kick. Kahit halatang baguhan, mabilis itong matuto. Parang natural sa katawan nito ang galaw. Okay, try natin. Ako aatake, ikaw depensa. Tumango si Armor. Lumapit siya't biglang sumugod. Isang mabilis na atake. Sapat lang para subukan kung kaya nitong umiwas o mag-block. Pero laking gulat niya nang hindi man lang gumalaw si Armor. Tinamaan niya ito. Hoy, bakit hindi ka umiwas? Hindi ko kaya. Ha? Anong hindi mo kaya? Hindi kita kayang saktan o labanan. Sabi nito habang seryosong nakatingin sa kanya. Kahit sa training lang. Ewan sa'yo, ang corny mo. Yeah, I'm corny. Nagulat siya nang bigla siyang hatakin ng lalaki at yakapin. Armor. Biglang may sumigaw sa may pinto. Halos sabay nilang binitawan ni Armor ang isa't isa. Paglingon niya, nakita niya si Cheska na nakatayo roon. Nakatakip ang bibig habang halos tumalon sa kilig. Sorry guys, hinging paumanhin ito na halatang hindi sincere. Tuloy nyo lang yan, labas na ako. Cheska, agad niyang pigil sa kaibigan. Naku friend, okay lang. Sama ka sa amin, kain tayo sa labas. Hindi niya alam kung bakit niya din iyon sinabi, pero huli na para bawiin dahil sa isang iglap lang, naglalakad na sila palabas na tatlo, papunta sa paborito nilang street food. Pagdating pa lang nila roon, agad na kumislap ang mga mata ni Cheska. O ayan, masasarap ang mga pagkain nila dito. Ani ng babae. Si Armor naman, halatang hindi sanay sa ganoong lugar. Pero imbis na mandiri o mainip, tahimik lang itong tumingin sa paligid. Umorder sila ng isaw, dugo, tenga at syempre, yung paborito nilang barbecue. Masarap ba talaga to? Tanong ni Armor sa kanya. Try mo. Sagot niya, sabay abot ng stick. Pagkakagat ni Armor, bigla itong napahinto, tapos dahan-dahang tumango. Ang sarap. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Natawa si Cheska.
Napatingin naman siya hanggang sa hindi niya namalayan na sinusubuan na pala niyang lalaki ng barbecue. Heto, sabi niya, sabay lapit ng stick sa bibig nito. Hindi na tumanggi si Armor. Kumagat ito agad at nang magtama ang mata nila, bigla siyang natigilan. Parang huminto ang paligid. Napatitig siya sa mukha nito. Doon niya napansin ang features nito. May matangos na ilong. Matalim pero kalmadong mata. At yung panga nitong kitang-kita. Doon lang niya natitigan talaga ang lalaki at napagtanto na gwapo pala ito. Ayos ka lang? Tanong ni Armor. Napansin ang kanyang pagtitig. Bigla siyang napakurap at napalingon sa ibang direksyon. Pilit na tinatakpan ang pamumula ng pisngi. Oo naman, kumain ka na nga. Ngumisi si Armor. Halatang amuse, pero bago pa siya makaiwas, bahagyang yumuko ito palapit sa kanya. May dumi ka. Ano? Gulat niyang tanong. Hindi na siya nakagalaw nang dahan-dahan itong punasan ng gilid ng labi niya gamit ang daliri. Nanlaki ang mata niya. Halos mabitiwan niyang hawak na stick. Ay grabe Lord, dinig nilang reklamo ni Cheska. Lumipas sa mga araw at mas lalo silang naging close ni Armor. Madalas niya nang kasama ang lalaki. Sa gym, sa mga simpleng lakad at kahit sa mga biglaang dinner sa labas. Isang gabi, nagdesisyon silang mag-dinner ni Armor sa isang sikat na Chinese restaurant. Pagpasok nila sa loob, agad silang nakarinig ng pamilyar na boses. Long time no see, brother. Pareho silang napalingon ni Armor sa nagsalita. Shield? Tawag nito sa kapatid. Napatitig siya sa lalaking papalapit hindi dahil sa ito ay gwapo, kundi dahil may kasama itong babae na agad bumitaw kay Shield nang makita si Armor. Hi, bati ng babae na tila nagpapakyut kay Armor. Agad naman siyang hinawakan ng binata sa bewang na siyang agad na nagpatahimik rito. Are you guys here for dinner? Why don't share table with us? Suhestyon ni Shield sa kanila. Mag-share ho ba kayo ng table? Tanong ng kararating lang na crew. Tamang-tama na isa na lang po kasi yung available table namin. Tila natuwa pa ito. Sure, no problem. Nakangising sagot naman ni Shield. Lilipat na lang kami ng restaurant. Biglang sabi ni Armor. Dahilan para mapatigil silang lahat. Nagpalipat-lipat ang tingin ng crew sa magkapatid. Tila hindi alam ang gagawin. Come on bro, it's just a table. Baliwalang sabi ni Shield. Ilang segundong nakatingin lang si Armor sa kapatid hanggang sa bumuntong hininga ito. Okay. Hindi siya komportable sa ideya pero hindi na siya nagsalita pa. Tahimik lang si Armor, halatang hindi natutuwa. Samantalang si Shield naman parang walang nangyari. Kalma, relax at tila sinadya pang ipakita na normal lang ito para sa kanya. Nagsimula na silang kumain. May mga dumating na dim sum, noodles at iba't ibang putahe sa mesa. Pero imbis na ma-enjoy niya ang pagkain, parang lumalamig ang sikmura niya sa tensyon na nakapalibot sa kanila. So, tila hesitant ang babae na kasama ni Shield nang magsalita. You two, are you dating? Tanong nito sa kanya. Yes they are. Sagot ni Shield dito. Nakakatawa nga, kasi all this time, we thought na bakla siya. Hindi pala. Tila ng aasar na sagot nito. Natahimik naman silang dalawa ng babae. Shield, babala ni Armor. Pero ngumiti lang si Shield na parang nananadya pa. Aw, that's cute. Tila hindi rin alam ng babae kung tatawa ba ito o ano. You two look good together. Parang hindi naman. Sagot na naman ni Shield. Hindi ko nga alam kung seryoso ba si Armor sa babaeng yan. Halos mapunit ang napkin sa kamay niya sa kaba at tinis. Alam niyang di lang kaya siya nandoon. Gusto lang siya ni Armor dahil gusto nito ng anak. Pero bakit masakit para sa kanya na marinig na hindi seryoso si Armor sa kanilang relasyon? Where in fact, all they have is a deal. Shield, tumahimik ka! She's the type Armor likes. Strong, matapang, at madaling ma-attach kapag binigyan ng atensyon. Patuloy pa ni Shield. Doon na tuluyang napuno si Armor. Bigla nitong ibinagsak ang chopstick sa mesa. Nagulat ang ilang kumakain sa paligid, pati ang babae sa tabi ni Shield napatigil at napatingin sa lalaki. Tumayo si Armor, matigas ang panga at nanginginig ang kamay sa pagpipigil. Enough,
Malamig nitong sabi. Ngumiti pa rin si Shield, parang walang pakialam. Oh, sensitive? Doon na tuluyang nagdilim ang mukha ni Armor. Buisit ka, Shield. Nanlaki ang mata niya. Hindi niya inaasahang maririnig iyon mula kay Armor. Bago pa may masabi ang kapatid, biglang tumalikod si Armor at naglakad palabas ng restaurant. Armor, agad niyang tawag. Tumayo siya't halos hindi na napansin ang tingin ng mga tao sa paligid. Hinabol niya ang lalaki. Paglabas niya ng restaurant, nakita niyang nakatayo si Armor sa may hallway. Nakasandal sa pader at mariing humihinga. Nakasara ang mga kamao nito. Armor, please, kumalma ka lang. Dahan-dahan siyang nilingon ni Armor. Kita sa mata nito ang galit. Alam mo ba kung gaano siya kawalang ya? Hindi siya tumitigil kahit kailan. Pero hindi mo naman siya kailangang patulan. Hindi mo alam kung gaano ko gustong sapakin yun ngayon. Armor, napapikit si Armor. Umupo ito sa isang bench na malapit at tumulala. Ilang minuto ang lumipas bago ito nagsalita. Sorry. Paos nitong sabi. Napalingon siya rito. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi ko dapat sinigawan si Shield. Lalo na sa harap mo. Okay lang. Dahan-dahan siyang tiningala ni Armor. Kita sa mukha nito ang guilt. Parang galit pa rin pero ngayon may halo ng pagsisisi. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Naiinis lang talaga ako kapag nakikita ko siya. Umupo siya sa tabi nito. Hindi ko masabi kung isip bata ba siya o trip ka lang talaga niya. Huminga ng malalim si Armor. Galit si Shield sa akin dahil ako ang nagtagumpay. Sa aming dalawa, ako ang CEO ng kumpanya. Ako yung pinili ni Dad na magmana ng group. Simula nun, parang naging misyon na niya na pabagsakin niya ako. Nanlaki ang mata niya. Pero kapatid mo siya. Kapatid ko nga, pero hindi niya matanggap na hindi siya yung napili ni Dad. Matagal na silang ganoon. Gusto nila ni Candy na kunin ang lahat na mayroon ako. At mukhang ikaw ang target nila ngayon. Ako? Alam kong gusto nila akong siraan sa'yo. Matagal na nila akong sinisiraan kay Daddy dahil wala akong girlfriend at hindi raw ako magkakaanak dahil bakla ako. Tumahimik siya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Kaya kailangan kita. Kailangan ko ng tagapagmana. Hindi siya nakasagot ng tuluyan. Hindi niya alam kung bakit tila masakit sa kanya na naroon lang siya sa tabi ng lalaki dahil kailangan ito ng anak. Nagkakagusto na ba ako sa kanya? Tanong niya sa sarili. Noong sumunod na araw, nagkayayaan sila ni Cheska na pumunta ng mall. Nagliliwaliw lang silang magkaibigan nang mapadaan sila sa isang sikat na butik. Uy, tara dito. Excited na sabi ni Cheska. Gusto kong subukan yung mga bagong dress. Ang ganda ng display oh. Mahal ata dyan. Angal niya sa babae. Ano ka ba? Minsan lang ako bumili ng dress kaya sige na tara na. Pumasok sila sa butik at nagsimula ng mamili ng pwedeng isukat. Habang abala si Cheska sa pagpili ng damit, naglibot naman siya sa mga nakasabit na dress. Hanggang may narinig siyang pamilyar na boses. Excuse me, can I see that one? Napatigil siya. Lumingon siya sa kabilang side ng butik. At doon siya napako sa kinatatayuan niya. Si Candy, namimili rin ito. Unang pumasok sa isip niya ay ang tumalikod at hatakin si Cheska palabas ng butik pero nakita na siya ni Candy. Oh, hi there. Sarkastikong bati sa kanya ni Candy. Candy, hi. Pilit siyang umiti rito. Are you shopping here? Sa pagkakaalam ko, hindi malaki ang sweldo ng instructor. Gamit mo ba ang card ng kuya ko? Napakurap-kurap siya. Ha? Don't act innocent. Alam ko yung mga katulad mo. You are after my brother's money, hindi ba? Pinilit niyang umiti. Nagkakamali ka, Candy. Hindi ako nandito para mamili. Actually, napatigil siya sa pagsasalita nang parang humigpit yung dibdib niya. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo, parang umiikot yung butik. Napatukod pa siya sa isang rack ng damit. Napansin iyon ni Candy at bahagya itong nagtaas ng kilay, parang natutuwa pa. Oh, ano yan? Drama effect? Pero hindi siya makasagot, mas lalo siyang nahilo, parang may tumutusok sa kanyang sentido. Nanginginig ang kamay niya habang pilit kumakapit sa rack hanggang sa may biglang humawak sa kanyang braso. Hoy! Boses ni Cheska, halatang nag-aalala. Anong nangyari sa'yo? Hindi na siya nakasagot dahil unti-unti na siyang nawalan ng malay.
Nagising siya dahil sa mga nag-aaway na boses. Mabibigat ang talukap ng mata niya. Parang may humihila sa kanya pabalik sa tulog pero mas malakas yung ingay. Tumahimik ka nga. Narinig niyang sigaw ng isang boses lalaki. Hindi ako mananahimik dahil ikaw ang problema dito, Armor. Boses babae naman ang narinig niya. Dahan-dahan siyang dumilat. Malabo pa ang paningin niya sa una pero unti-unti niyang nakilala ang lugar. Nasa hospital siya. Pinilit niyang igalaw ang ulo at doon niya nakita sa may gilid ng kama si Armor. Nakatayo ito sa harap ni Candy. Kung hindi mo siya nilapitan, hindi siya mapapahamak. Sigaw ni Armor. Tumawa si Candy ng walang humor. Wow, ako pa talagang sinisisi mo. Bahagya siyang gumalaw dahilan para mapatingin sa kanyang magkapatid. Parehong napatigil ang mga ito. Lumapit agad si Armor sa kama. Hey, gising ka na. Kita sa mata ni Armor ang pag-aalala. Yung galit nito kanina parang biglang nawala. Si Candy naman, napatitig lang sa kanya na tila ba gulat na gulat. Hindi nito alam ang sasabihin. Liv. Utos ni Armor sa kapatid. Tinitigan naman siya ni Candy bago ito umirap at naglakad na palabas ng kwarto. Nahimatay ka kanina kaya kanila dinala dito. Armor, mahina niyang tawag. Nanginginig pa rin ang kanyang boses. Anong nangyayari? May sakit ba ako? Hindi agad sumagot si Armor. Umupo ito sa tabi niya bago siya tinitigan. May sasabihin ako sa'yo. Kanina kinausap ako ng doktor. Kasi nung dinala ka dito, nag-run sila ng test. Blood test, urine test, para makita kung bakit ka biglang hinimatay. They found out that you are pregnant. Parang biglang tumigil ang kanyang mundo. Ha? Buntis ka. We're pregnant. Natupad mo ang pangarap kong maging ama. Mabilis nitong hinawakan ng kamay niya. Pangako, aalagaan kita. Aalagaan ko kayo. Hindi pa rin siya makasagot. Gulat pa rin siya sa nalaman. Simula nung nalaman ni Armor na buntis siya, parang nag-iba bigla ang mundo nito. Tila isa siyang babasaging kristal para sa lalaki na kailangan nitong alagaan. Isang umaga, nagising siya na masakit ang ulo at parang nasusuka. Pilit siyang bumangon para pumunta sa kusina at kumuha ng tubig. Pero bago pa siya makarating sa pinto, agad niya nang narinig si Armor. Saan ka pupunta? Napalingon siya. Nakatayo si Armor sa may pintuan ng kwarto. Nakapamewang habang nakakunot ang noo. Kukuha lang ako ng tubig. Ako na ang kukuha. Armor, tubig lang. Wala akong pakialam. Buntis ka. Bawal kang mapagod. Natatawa na lang siyang sinundan ito ng tingin. Nasobrahan ka naman sa pagiging maalaga. Agad naman na bumalik ang lalaki, dala ang isang baso ng malamig na tubig at crackers. O ito, inumin mo. Sabi nito pagkatapos iabot sa kanya ang baso. Uminom siya pero parang hindi pa rin mawala ang kanyang hilo. Masusuka ata ako. Agad nagbago ang mukha ni Armor, parang natakot. Mabilis nitong kinuha yung maliit na trash bin at inilapit sa kanya. Tapos hinawakan nito ang buhok niya, iniiwas sa mukha niya. Okay lang, ilabas mo lang. Sumuka siya at habang sumusuka, hindi siya iniwan ni Armor. Hinahaplos nito ang likod niya. Dahan-dahan, paulit-ulit. Walang arte. Hindi ito nagreklamo. Hindi ito nagmukhang nandidire. Pagkatapos niya, agad nitong pinunasan ang labi niya gamit ang tissue at pinainom ulit siya ng tubig. Sorry. Don't say sorry, hindi mo kasalanan. Pero ang pangit ko na. Napakunot ang noo ni Armor at bigla itong yumuko para magpantay sila. Hindi, mas lalo kitang gustong alagaan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa lalaki. Hindi niya alam kung tama ba ang nararamdaman niya, pero isa lang ang alam niya. Mahal niya na ang lalaki. Noong sumunod na araw ay pumasok siya sa trabaho. Kahit ayaw ni Armor, nagpumilit pa rin siya. Sinabi niya na rin naman na hindi siya makikipag-sparring. May kasama siyang gagawa noon. Noong lunch, nagulat siya nang tawagin siya ng isa sa mga boss niya. Ayon dito may naghahanap daw sa kanya sa labas. Mabilis naman siyang lumabas ng gym sa pag-aakalang si Armor ang naghihintay sa kanya. Shield? Gulat niyang tawag sa lalaki. Uy, pwede ba tayong mag-usap? Busy ako. Please, kahit saglit lang. Gusto ko lang mag-sorry sa ginawa ni Candy sa'yo nung nakaraang linggo.
Napatitig siya sa lalaki bago bumuntong hininga. 30 minutes lang. Agad naman na tumango si Shield at inaya siyang mag-lunch sa malapit na cafe. Simpleng menu lang ang in-order nito, ni hindi nito tinanong kung ano ang gusto niya. Habang kumakain, napapansin niya ang kakaibang galaw ni Shield. Minsan kapag kukuha siya ng baso, sinasakto nitong hawakan din yun para magdikit ang kamay nila. Ngumingi silang ito kapag tinitingnan niya ng masama. Ilang beses nitong ginawa yon kaya naman hindi niya na ito pinaligtas. Shield, babala niya sa lalaki. Ngumiti lang si Shield. I'm just helping you. Anito, bago hinaplos ang kanyang braso. Doon na hindi niya na natiis. Tumayo siya mula sa kinauupuan niya. Hindi kita gusto, kaya tigilan mo na, okay? Napatingin si Shield sa kanya. Mukhang nagulat ito sa kanyang inasta. What's wrong? I'm leaving. Tapos na ang lunch natin. Naglakad na siya papalayo pero hindi pa man siya nakakalimang hakbang nang magsalita ulit si Shield. Hanggang kailan ka magpapanggap bilang girlfriend ng kapatid ko? Ano na naman? Anong gusto mong? May deal kayo, hindi ba? May deal kayo na bibigyan mo siya ng anak pero na in love ka sa kanya. Napatigil siya sa narinig. Hindi niya alam kung saan narinig ni Shield ang deal nila ni Armor. Nahalata ko nung isang araw sa dinner natin. Gusto mo ang kapatid ko kahit ang totoo. Aanakan ka lang niya. Binayaran niya lahat ng utang mo, di ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Akala mo ba hindi madaling malaman ang plano ninyo? Gasgas na yung mga deal na ganyan. Kahit tata-bata, kaya kayong i-figure out. Be careful with Armor, Gabriela. Tuso ang kapatid ko. And I can honestly say na hindi ka niya mahal. Hindi ako papayag na ma-brainwash mo ko. Tigilan mo na ako, Shield. Really? O baka hindi mo lang talaga kilala ang kapatid ko. Inakala mo talagang bakla siya. Naniwala ka? Ano bang problema mo sa sexuality? Alam mo ba kung bakit ayaw niya ng asawa at anak lang ang gusto niya? Dahil hindi pa siya nakaka-move on sa best friend niyang si Zella. Gusto niya pa rin ng babae pero hindi pwedeng maging sila. Dahil hindi siya kayang bigyan ni Zella ng anak. Ang role mo lang ay bigyan siya ng anak. After that, babalik na siya kay Zella. At tingin mo maniniwala ko sa'yo? You of all people? Nagpapatawa ka? Agad siyang naglakad papalayo dito bago pa ito may masabing kakaiba sa kanya. Maghapon siyang tulala. Iniisip niya ang sinabi ng lalaki. Hindi na nga siya nagtaka nang madala niya iyon sa bahay nila ni Armor at agad na napansin ng lalaki. May problema ba? Ang tamlay mo today. Wala, huwag mo na akong pansinin. Sigurado ka ba? Marahan naman siyang tumango. Huwag kang mag-alala. Nagdesisyon siyang wag nang sabihin pa kay Armor ang sinabi ni Shield dahil alam niyang wala namang laman ng mga yun. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa makalimutan niya ang sinabi ng lalaki. Isang gabi ay nagising siya dahil nakaramdam siya ng gutom. Mabilis siyang tumayo't naglakad papuntang kusina para maghanap ng snacks. Yeah, I will have my own hair now. Tila proud ang boses ni Armor nang marinig yun. Tumigil siya at bahagyang sumilip sa dining area. Naroon si Armor na siyang may kausap sa cellphone. Akmang magpapakita na siya para gulatin ito nang muli itong magsalita. Yeah, pagkatapos kong gamitin, ididispatch ako na. Nanlamig ang buong katawan niya. Alam niyang siya ang pinag-uusapan dahil hair ang narinig niya kani-kanina lamang. Yes, Zella, of course. Aamin akong hindi ako bakla. Mas lalo siyang nanlumo. Nagsimula na siyang humakbang paatras. Naalala niyang sinabi ni Shield na ginagamit lang siya ng lalaki para sa sarili nitong kagustuhan. Na pagkakuha sa kanya ng anak, babalik ito kay Zella. Sa tagal ng pinagsamahan nila wala itong feeling sa kanya. Siya lang ang nagmamahal sa kanilang dalawa. Nagsimulang manggilid ang kanyang luha. Pinilit niyang hindi gumawa ng ingay habang naglalakad siya palabas ng penthouse. Sa hindi kasi malaman na dahilan ay tila na-suffocate siya sa narinig. Nakalabas naman siya ng hindi gumagawa ng ingay. Habang naglalakad siya papunta ng elevator ay patuloy ang pagbagsak ng kanyang luha. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero isa lang ang alam niya. Kailangan niyang makalayo sa lalaki. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakad nang tumunog ang kanyang cellphone. Ngayon niya lang naalalang dala-dala niya ito. Hindi na siya nag-isip at sinagot yun. Hello? Nasaan ka? Umiiyak ka ba? Tanong ni Cheska sa kabilang linya. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa mismong sandaling yun, parang bumigay ang lahat ng lakas niya.
Humagulugulo siya. Cheska, Nanginginig ang labi niya habang pinipilit magsalita. please, sunduin mo ko please. Pakiusap niya sa babae. Ilang araw ang lumipas na nasa bahay lang siya ni Cheska. Kahit anong tawag ni Armor, hindi niya sinasagot ang lalaki. Maging si Shield na hindi niya alam kung paano nakuha ang number niya, hindi niya sinasagot. Ate girl, ano bang nangyari sa'yo? Naguguluhan na tanong ni Cheska sa kanya. Bukod kasi sa hindi siya halos makakain, hindi rin siya makatulog. Wala, ayoko lang talagang makita si Armor. Napatingin si Cheska sa kanya habang napapakamot ang ulo. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo, ate ko. Sa tuwing pumapasok si Cheska sa trabaho ay siya lang ang naiiwan sa bahay nito. Kaya naman nag-aalala ang babae sa kanya. Ayaw mo na ba sa kanya, te? Tanong ulit ng kanyang kaibigan. Araw-araw kasi siyang pabalik-balik sa gym. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Hindi pa rin siya sumagot at mahigpit lang siyang yumakap sa teddy bear ng kaibigan. O siya, sige. Bumuntong hininga si Cheska na tila basuko na ito. Basta kumain ka today ha. Nag-iwan ako ng pagkain. Naglakad na ito papalabas ng kwarto. Kaya naman umayos na siya ng higa para matulog na ulit. Ngunit wala pang 5 minuto nang may kumatok sa pinto. Napakunot noo siya't napabangon. Naglakad siya palapit sa pinto. May nakalimutan ka ba? Napahinto siya't napatitig sa lalaking nakatayo, ilang hakbang ang layo sa kanya. Armor? Tawag niya sa lalaki. Tila naman nabunutan ng tinik si Armor nang makita siya nito. Nagulat na lang siya nang bigla itong lumuhod. Hindi ko alam kung anong ginawa ko. Mahinang sabi ni Armor. Pero kung may kasalanan ako, sabihin mo. Magbabago ko please. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng binata. Naalala niya ang gabing sinabi nitong ididispatcha na siya. Umalis ka na. Magkita na lang tayo kapag oras na ng panganganak ko. Kumisla pang sakit sa mukha ni Armor. Napapikit ito sandali, tsaka muling tumingin sa kanya. Gabriela, please. Mag-usap tayo, please. Wala akong panahong makipag-usap sa'yo. Umalis ka na. Please, kahit 5 minutes lang. Napalunok siya. Sa totoo lang gusto niyang isara ang pinto. Gusto niyang sabihing lumayo na ito at tigilan na siya nito. Ano pang sasabihin mo? Hindi ba't hindi mo naman ako mahal? Bumalik ka na lang kay Zela at kayo ang mag-usap. Malamig niyang sagot dito. Zela? You mean my best friend? Anong kinalaman niya rito? Napatawa siya ng mapait. Narinig kita. Kausap mo siya. Ang sabi mo, ididispatcha mo na ako kapag nakapanganak na ako. Agad na kumunot ang noo ni Armor. Ha? Gabriela, oh my God. I was talking about my old PlayStation at you. Bakit ko naman itatapon ng taong mahal na mahal ko? Huwag mo kong lokohin. Alam kong magsasama kayo ni Zela kapag nakapanganak na ako. Mahal? Mahal mo mukha mo. Malakas na tumawa si Armor na siyang nagpakunot naman ng noo niya. Nung nakakatawa, may nakakatawa ba sa sitwasyon ngayon? Pero imbis na tumigil, lalo pang natawa si Armor. Alam mo ba, si Zela, nagpalit na ng kasarian. Ano? Ang dinidate niya ngayon ay si Candy. Kaya imposible ang sinasabi mong magugustuhan ako ni Zela. Gabriela, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi siya nagsalita agad. Gusto niyang isipin na nagbibiro lang si Armor. Pero seryoso na itong nakatingin sa kanya. Alam ko na. Alam kong sinetap na naman ako ni Shield. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Gagawin niya lahat para mapaghiwalay tayo. Ayoko sanang sabihin to ngayon pero sige, aamin na ako. Matagal na kitang gusto. Matagal na rin kitang kilala. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Secret admirer mo ko. Matagal na. Simula nung nakita kita sa isang competition. Hindi ko alam kung bakit pero nung araw na yun hindi ko na nakalimutan ang mukha mo. Gulat na gulat ako nung nalaman kong ikaw pala yung babaeng nagligtas sa akin nung gabing pinabugbog ako ni Shield. Hindi ko inaasahan na yung babaeng hinangaan ko nun. Siya ring babaeng biglang sumulpot at iniligtas ako na parang wala lang. Wait, si Shield ang nagpabugbog sa'yo? Yes, dahil yun yung araw na natalo ko siya. Na ako ang naging CEO ng group na itinayo ng dad namin. Ganoon kalala ang kapatid ko. Ganoon siya ka-manipulative. Kapag gusto niyang kontrolin ng isang bagay, gagawin niya lahat. Nanatiling nakatitig si Gabriela sa binata. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng mga kamay niya.
Nagpaloko siya kay Shield. Hinayaan niyang lamunin ng mga sinabi nito ang utak niya. If you still don't believe me, Inilabas nito ang phone at hinarap sa kanyang screen. Sa screen, makikitang tinatawagan nito si Zella. Armor, anong ginagawa mo? Hindi siya sinagot ni Armor. Nakatingin lang ito sa screen habang tumutunog ang tawag hanggang sa may sumagot. Hello? Dinig niya ang boses ni Candy. Ano na naman ang kailangan mo? Kung hindi mo mahanap si Gabriela, mag-hire ka ng private investigator. Huwag mo nang guluhin pa si Zella. Busy kami. Agad namatay ang tawag. Tulala siya sa kawalan. Nagsasabi nga ng totoo si Armor. Parang biglang nawala ang lakas ng mga tuhod niya at napahawak siya sa gilid ng pinto. Napatigil si Armor at napalingon sa kanya. Gabriela, patawad. Patawad kung hindi kita naprotektahan kay Shield. Alam kong huli na ang lahat pero sana mapatawad mo pa ako. Napapikit si Gabriela. Pinipigilan niya ang panggigilid ng luha. Hindi ko to ginusto. Hindi ko ginusto na masangkot ka sa gulo namin. At higit sa lahat, hindi ko ginusto nang masaktan ka dahil sa kapatid ko. Nagsimula ng tumulo ang kanyang mga luha. Doon ay inilabas ni Armor ang maliit na kahon mula sa bulsa ng coat nito. Nanlaki ang mata ni Gabriela nang ilabas nito ang isang kumikinang na singsing. Gabriela, hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong humingi ng isa pang pagkakataon. Pero handa akong itama ang lahat. Handa akong pakasalan ka. Basta bumalik ka lang sa akin. Doon tuluyang napahagulgol si Gabriela. Napahawak siya sa bibig niya pero hindi niya na mapigilan ang malakas na pag-iyak. Armor, oo, magpapakasal ako sa iyo. Napapikit ng mariin si Armor na para bang nabunutan ito ng tinik. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Gabriela at isinuot ang singsing sa daliri niya. Pagkatapos, tumayo ito at mahigpit siyang niyakap. Isang yakap na parang ayaw na siyang pakawalan. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dahil sa nangyari sa kanila, ay mas lalong tumindi ang hidwaan kay Armor at kay Shield. Halos hindi nagpapansinan ng dalawa. Dahil din sa nangyari, napilitan si Candy na ipakilala sa kanya si Zella na agad naman niyang naging close. Unti-unti na rin siyang napalapit kay Candy. Ikinasal sila sa West ni Armor at sa araw ng kasal nila ay si Candy pang nag-ayos sa kanya. Noong lumabas din ang anak nilang twins na si Knight at Bullet ay todo alaga ito. Sa huli, mukhang tinanggap na rin ni Shield ang pagkatalo at umalis na lang ng bansa na hindi na nagpapaalam sa kanila. Alam niyang masama ang loob ni Armor sa kapatid nito pero alam niyang darating din ang araw na mapapatawad nito si Shield.